Hoy, Virgie! Kayo po pala, Aling Pasing. 1 linggo din kayo nawala ng pamilya mo ah. Kailan pa kayo dumating? Kagabi lang po kami nakauwi. Mabuti pa kayo, masaya ang naging bakasyon. Samantalang ako dito 1 linggong naperwisyo dahil sa alaga ninyong aso. Lilinawin ko lang po, Aling Pasing ha. Hindi po kami nagbakasyon lang mag-anak. Namatay po ang kapatid ng asawa ko, kaya kinailangan naming umuwi ng probinsya. Ano bang pagkakaiba nun? Tsaka, ano po ang problema sa aso namin? Wala na kasing ginawa kundi tumahol maghapon at magdamag. Hindi po ganon si Rookie. Siguro kapag nandiyan kayo, hindi maingay ang aso ninyo. Isipin mo nga 1 linggo kayong wala. Pasensya na po kung naingayan kayo sa tahol ng aso namin. Kung pwede lang sana namin siyang isama hindi namin siya iiwan dito. Hindi lang sa ingay ng aso ninyo ako nagtiis. Maging sa amoy ng ihi at dumi niya. Palagi ko pong kausap ang nakababata kong kapatid. Alam ko pong umaga at hapon, nililinis niya ang bahay ng alaga namin. Kaya malabo po yung sinasabi ninyo. Parang pinalalabas mong sinungaling ako ah. Hindi naman po sa ganon. Tama na nga ang usapang to. Ayoko na sanang mauulit ito ha. Kung aalis kayo at magtatagal, huwag niyong iiwan ang alaga ninyo. Sa edad kong to hindi na dapat naaabala ang pamamahinga. Pasensya na lang po ulit. Hindi maiiwasan sa mga kapitbahay na meron talagang taong reklamador kahit na maliliit na bagay. Sa paulit-ulit na reklamong natatanggap, nakakaubos naman talaga ng pasensya. Kapag mas nangibabaw ang galit, lagi may kapahamakan na nagbabadya na sa huli pagsisisihan din. Mapagpalang araw sa inyo, Miss Gwen, at sa lahat ng kapwa ko taga-subaybay sa inyong channel. Ako po si Virginia. Pero mas kilala sa palayaw na Virgie sa aming lugar. 37 na ang edad sa kasalukuyan. Tubong Iloilo po ako at ang asawa ko naman taga Cebu. Dito na po kami sa Cavite nagkakilala ng asawa ko at bumuo ng pamilya. Nagkakilala kami nun sa isang electronic company na pagmamay-ari ng Hapon. Doon nagsimula ang pag-iibigan namin. May 2 din kaming anak at parehong nag-aaral. Mula nang magbuntis ako sa panganay ko, naging full-time housewife na ako. At rumarakit na lang sa pagluluto kapag merong order sa akin. Sa ngayon, hiwalay na muna kaming mag-asawa. Pero maayos ang aming samahan alang-alang sa mga anak namin. Isa rin po ako sa nainganyo na sumulat at magbahagi ng kwento ko para magbigay ng aral at inspirasyon na rin sa mga kapwa ko taga-subaybay. Ang aga mo namang umuwi ngayon. Akala ko mamaya ka pa Hindi ako nag-overtime ngayon Para kasing wala pa ako sa wisyo magtrabaho. Naghatid ka ba ng order? Wala akong order ngayon. Kinausap ko lang si Miko kaya pumunta ako kina tatay. Bakit? May problema ba sila doon? Wala naman. Huwag mong sabihin may nirereklamo na naman siya sa atin. Ganun na nga. Kararating lang natin Ano na naman ang nirereklamo niya? Ang alaga nating si Rookie. Wala na daw ginawa kundi tumahol Pati daw yung amoy ng ihi at dumi na aamoy niya. Sana sinabi mo na meron kamo tayong pinagbilinan na mag-aalaga at maglilinis. Sabi ko nga. Kaya yun, kinausap ko si Miko. Sabi naman ng kapatid ko, unang araw pa nga lang daw nagrereklamo na si Aling Pasing. Gusto na nga raw sana niyang iuwi si Rookie kung hindi lang siya nag-aalala sa mga kapitbahay nila doon. Pati nga daw siya, sinita na ang aga-aga nagpupunta dito. Naririnig daw niya tong pagbubukas ng gate. Nakakangilo daw. Ay, pambihira talaga si Aling Pasing. Pati aso, pinagdidiskitahan niya. Ibang klase talaga. Lahat na lang inirereklamo ng matandang yun Hindi ko lang akalain na pati aso, irereklamo niya. Nandito na naman tayo Siguro naman hindi na siya magrereklamo. Sana nga, kasi naririndi na rin talaga ako. Kilala sa lugar namin si Aling Pasing na mareklamo sa lahat ng bagay.
Dati nga araw-araw siyang nasa barangay hall para ireklamo ang hina ng tubig, ang malimit na pagkawala ng kuryente, at kahit ang truck ng basura. Dahil isang beses lang daw kumuha ng basura sa loob ng 1 linggo. Kaya halos lahat ng kapitbahay galit sa kanya. Kahit kasi may mga okasyon tulad ng birthday, oras na maingayan siya, sinusugod niya. Para pagsabihan na nakakaistorbo sa kanya ang ingay. Ang iba nagpapasensya na lang dahil may edad na rin. Anong meron dyan sa court, ha? May gagawin ho yatang liga ng basketball eh. Ay nako, hindi na naman ako nito makakatulog ng mahimbe. Ilang araw lang naman po yan. Kahit na. Palibhasa kasi hindi ikaw ang maiistorbo sa ingay nila. Naiingayan din naman ako. Kaya lang, pinapalawak ko na lang ang pangunawa ko. Tsaka minsan lang naman po yan. Wala akong pakialam kung minsan lang ganapin ng liga. Basta nakakaistorbo sila. Aling Pasing, matuto din po sana kayong makisama. Hindi nyo ba naiisip na paano kung may masamang mangyari sa inyo? Syempre, mga kapitbahay pa rin ang dadamay sa inyo. Sino naman ang may sabi sa'yo na kailangan ko ng tulong nyo, ha? Hindi po natin masasabi ang mangyayari. Buti sana kung may kasama kayo kahit isang anak. Siguro yan ang gusto mong mangyari, ang mapahamak ako, no? Kahit kailan po, hindi ako naghangad ng masama sa kapwa ko. Pare-pareho lang naman kayo eh. Pasensya na po, Aling Pasing. Masyado pang maaga para makipagtalo sa inyo. Ikaw lang naman na nakikipagtalo sa akin eh. Naalala ko nga pala, may gagawin pa ako sa loob ng bahay. Bago pa makasagot si Aling Pasing, mabilis na akong tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Meron naman talaga akong gagawin ngayon. May order sa akin na 3 bilao ng kakanin at kukunin mamayang 3:00 ng hapon. Ilang sandali pa naririnig ko na naman si Aling Pasing na pinagsasabihan ng isa naming kapitbahay. Ang lakas daw magpatugtog ng radyo. Inutusan pa niyang patayin yun dahil kung hindi ipapabarangay niya. Napapailing na lang ako mag-isa. Ang hipag mo ba ang kausap mo? Oo, alam na raw nila kung sino ang nagpakulam sa kapatid ko. Sino daw? Si Minerva raw. Yung dati niyang girlfriend? Oo, yun nga. Hanggang ngayon pala masama pa rin ang loob niya. Si Arturo kasi nakipagkita na naman pala sa kanya. Nangako na makikipagbalikan. Yung pala, pinaasa lang siya. Kaya siguro pinakulam na niya. Babaero naman kasi yung kapatid mo. Pero, hindi sapat na dahilan yon para ipakulam niya. Hindi man lang inisip na maliliit pang maiiwan ng mga anak. Galit nga raw pinuntahan ni Natatang ang bahay ni Minerva. Pero wala na siya sa tinitiran nito. Hindi ako makapaniwala na sa ganda niyang yon ay may lahi pala silang mangkukulam. Alam kaya ni Arturo ang lihim nilang yon? Malamang hindi. Mabuti pa, ipasa Diyos na lang natin na nangyari sa kapatid mo. Siguradong hindi na babalik sa lugar ninyo si Minerva. Yun na nga sinabi ko kay Irene. Sino ang mag-aakalang meron pa palang gumagawa ng kulam sa panahon ngayon? Baka nga wala nang naniniwala sa ganun eh. Sa probinsya na lang buong paniniwala tungkol sa mga kababalaghan. Lalo na pagdating sa kulam. Oo nga. Maiba nga pala ako. Nabanggit ba sa iyo ni Kaiser na balak siyang bigyan ng tuta ng kaklase niya? Oo. May lahi daw eh. Mabuti naman para may kasama na si Rookie. Nalulungkot din kasi yun. Lalo na kapag pare-pareho tayong wala rito sa bahay. Ang inaalala ko lang, baka mamaya magreklamo na naman si Aling Pasing. Ay naku, oras na magreklamo siya, susungal-ngalin ko talaga ang bibig ng matandang yun. Huwag mo nang patulan. Nakakapiko na rin kasi minsan eh. Kahit walang kwenta, nirereklamo niya. Sa tagal na natin na kapitbahay siya, hindi ka pa nasanay sa ugali. Kahit sino na may mahabang pasensya, mapupuno na rin sa kanya, no? Naiintindihan ko naman, pero huwag ka nang makisali sa iba na galit sa kanya. Oo na.
Wala rin naman akong panahon para makipagtalo sa kanya. Nawala din naman sa isipan ko si Aling Pasing dahil sa kaabalahan ko. Kung nung mga nakaraan, puro palabas ang pera namin, ngayon naman ang dami ng order sa akin. Hindi na nga ako magkamayaw sa pagluluto. Pero sulit naman ang pagod ko dahil malaki ang kinita ko ng araw na yun. Pauwi na ako ng bahay nang makita ko si Aling Pasing na may kaaway na naman sa tapat ng bahay niya. Tiningnan ko kung sinong kaaway niya. Si Mang Claudio lang pala. Kilalang mabait at tahimik lang. Dala ng kuryosidad, tumigil ako para makiusyoso katulad ng iba. Bastos kang matanda ka eh. Para kang walang pinagkatandaan. Oy, kayong bastos! Para kayong walang kapitbahay ah! Dis oras na ng gabi, nagbibidyoke pa kayo! 10:00 pa lang ng gabi tapos na ang kantahan dito. Kwento na lang ginawa ng mga bisita. Minsan na nga lang umuwi ang anak ko. Tapos sisirain mo pa. Wala akong pakialam! Basta tumahimik kayo! Ikaw ang tumahimik at huwag nang lumabas ng bahay nyo. Oras na mag-ingay ulit kayo mamaya. Hindi lang yan ang gagawin ko sa inyo. Kapag hindi mo tinanggal ang mga basurang itinapa mo sa tapat namin, sinasabi ko sa'yo, ipapatawag kita sa barangay. Doon tayo mag-aharap. Sa tingin mo matatakot mo ko, ha? Alam ko na hindi. Pero oras na ng gulo ka pa rito. Ibabalik ko sa'yo mga ginagawa mo. Gawin mo lang! Puro ko na lang reklamo. Pero kami nagpapasensya lang sa mga ginagawa mo. Kanina ko pa napapansin ang pamumulan ng mukha ni Mang Claudio. Maya-maya lang humawak na siya sa dibdib niya. Nataranta na rin ang asawang nasa tabi niya at ang anak na dalaga. Kahit ako nakaramdam ng pag-aalala, alam kong may hindi magandang mangyayari sa matandang lalaki. Ilang sandali lang nabuwal na siya at nataranta na ang mga tao. Samantalang si Aling Pasing naglakad na parang walang nangyari pabalik ng bahay niya. Nakita ko pang naisakay sa kotse si Mang Claudio para dalhin sa ospital. Naiusal ko na lang na sana hindi namang grabe ang nangyari sa kanya. Kararating pa lang ng isang anak galing ibang bansa na 10 taon din bago nakauwi dahil TNT. Kaya naiintindihan ko ang pananabik nilang mag-asawa sa anak. Kaya halos araw-araw may handaan sa kanila. Isa sila sa may order sa akin kaya malaking tulong talaga sila sa akin. Patay na si Mang Claudio. Ha? Akala ko ba na itakbo pa sa ospital? Sino nagsabi sa'yo? Yung panganay na anak nilang si Raymond. Kanina lang daw madaling araw. Nakita ko kasi na dumating siya. Kaya kinumusta ko na rin ang ama. Nakakabigla naman ang balitang yan. Isa si Mang Claudio sa mabait at maaasahang kapitbahay natin dito. Oo nga eh. Matindi ba talaga ang pagtatalo nila ni Aling Pasing? Oo. Tapos, napansin ko na mapula ang mukha ni Mang Claudio. Alam siguro ng asawa at anak na hindi na maganda ang lagay nito kaya inawat na. Kaso, yung si Aling Pasing ayaw pang tumigil. Ay sana naman makonsensya siya sa nangyari. Wala yatang pakiramdam matandang yun eh. Ay ano daw ba kasi inireklamo ni Aling Pasing? Maingay daw kasi mula nung dumating ang isang anak ni Mang Claudio. Hindi naman ah. Di sana tayo nakakarinig dahil tayo mas malapit sa bahay nila. Yun na nga eh. Tsaka, lalo yatang nagalit si Mang Claudio nang itapon ni Aling Pasing ang mga basura sa loob ng bakuran nila. Bastos talaga ang matandang yun. Kaya nga, dahil sa pagiging reklamador niya, may isang buhay ang nawala. Mula nang iburol si Mang Claudio, hindi na namin nakita pang lumabas si Aling Pasing. Minsan pa nga nakita kong walang ilaw ang bahay niya. Naisip ko tuloy na baka umalis siya. Ayon naman sa usap-usapan, sabi ng asawa at mga anak ng matandang lalaki, ipinapaubaya na lang nila sa may kapal ng nangyari. Ganong kabuti ang pamilyang naiwan ni Mang Claudio. Nakumpirma ko naman sa isa naming kapitbahay na tindera sa palengke. Madaling araw daw nang makita niya si Aling Pasing na may dalang bag at sumakay ng tricycle. Duwag pala ang matandang yun eh. Mabunga nga lang. Sinabi mo pa,
Sana man lang hinarap niya si Aling Madi at ang mga anak. Marami talaga mga taong katulad niya. Saan kaya nagpuntang matandang yun? Di ba may mga anak pa naman siya? Baka nagpunta siya sa isa sa mga yun. Masama mang sabihin, pero sana huwag na siyang bumalik. Sigurado na marami ang matutuwa. Palagay ko, nagpapalamig lang yun. Naririnig ko nga sa lamay na mas marami ang natutuwa sa pag-alis ni Aling Pasing. Ibig sabihin, marami talaga ang nagagalit sa kanya. Sana naman magbago na siya pagkatapos na nangyari. Yun din ang hiling ko na sana hipuin na ang puso niya. Maging mabuti na lang sana siya. Isama natin si Aling Pasing sa dasal natin at maging si Mang Claudio. Naway makayanan ng pamilya niya ang pagsubok na ito sa kanila. Isang linggo rin ibinuro ng labi ni Mang Claudio. May mga hinintay pa kasing mga kamag-anak na manggagaling pa sa ibang lugar. Tuwing lumalabas ako noon ng bahay, hindi ko maiwasang sulyapan ang bahay ni Aling Pasing. Wala pa ring ilaw yun, ibig sabihin lang nun hindi pa siya dumarating. Kahit pigilan ko ang sarili, nakakaramdam pa rin ako ng inis sa matandang kapitbahay namin. Dumating ang araw ng libing ni Mang Claudio. Halos buong barangay yata ang nakipaglibing. Katunayan na napakabuti niyang tao. Lahat kasi handang makidalamhati at ihatid siya sa huling hantungan. Matuli na lumipas ang buwan. Nagpa siya ang pamilya ni Mang Claudio na umalis na sa bahay na yon. Ilang araw na silang wala nang biglang dumating si Aling Pasing. Aling Pasing! Dumating na pala kayo. Kailan pa? Kagabi lang ako dumating. Nabalitaan niyo naman siguro ang nangyari kay Mang Claudio. Sinakto niyo pa talaga na umalis kayo. Bakit? Wala ba akong karapatang magbakasyon? Pwede niyo naman sanang gawin niyo sa ibang pagkakataon. Bakit kailangan pang itapat ninyo sa pagkamatay ng tao? Mali ko ba namang mamamatay si Claudio? Alam niyo naman na dahil sa inyo kaya inatake si Mang Claudio. Lumalabas tuloy na parang kayong kriminal na tumakas. Bakit ako ang kailangan sisihin mo, ha? May sakit siya kaya inatake. Kung wala kayong kasalanan, sana man lang humarap kayo sa pamilya niya. Uunahin ko pa ba yung kesa sa pagbabakasyon ko, ha? Ang sabihin niyo, wala talaga kayong konsensya. Tama lang na kayong sisihin sa pagkamatay niya. Para sabihin ko sa'yo, wala talaga akong konsensya. Mabuti nga namatay na ang matandang yun Hindi ba kayo natatakot na baka bumalik sa inyo mga binibitiwan ninyong mga salita? Hindi, kaya tigilan mo na ako. Huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, hindi ko na kayo kakausapin. Nitingnan man lang, hindi ko na ho gagawin. Siguruhin niyo lang na wala akong maririnig sa inyo na kahit anong reklamo. Mabilis ko nang isinara ang gate namin. Nananalim naman ang tingin sa akin ni Aling Pasing. Marami rin ang nakarinig sa naging pagtatalo namin. Wala namang magawa ang matandang babae kundi ang pumasok na lang sa loob ng bahay niya. Hindi kasi maganda ang sinasabi ng mga tao sa paligid tungkol sa kanya. Dahil maraming umorder sa akin, abala na ulit ako. Bigla ko na naman tuloy naalala si Mang Claudio at Aling Madi. Linggo-linggo kasi meron silang order sa akin. Mahirap talagang kalimutan ng mabubuting tao kahit wala na sila. Totoo bang bumalik na si Aling Pasing? Oo, nagkasagutan na nga kami. Ha? Dahil ba sa nangyari kay Mang Claudio? Wala talagang puso ang taong yun. Parang ang natutuwa pa siya sa nangyari. Saan kaya siya nagpunta? Tama ba? Sa mga anak nga siya nanggaling? Hindi ko alam. Sana, hindi na lang siya bumalik. Mabuti pa, iwasan mo na lang siya. Kilala kita Alam ko na ubos na ang pasensya mo sa kanya. Iiwasan ko naman talaga siya kahit pader lang ang pagitan ng bahay natin sa kanya, no? Ayoko lang na siya ang lalapit sa akin para magreklamo na naman. Kung wala namang dahilan, hindi yun magrereklamo. Para naman hindi mo kilala ang kapitbahay natin. Tingin ko, kulang lang sa pansin Kaya kahit walang kwentang bagay, inirereklamo niya. Ayoko lang kasi na baka sa galit mo, mapatulan mo siya.
Kahit naman kasi magtalo kayo maghapon, hindi rin naman kasi yung tatanggap ng mali niya. Alam ko naman yun eh. Kaya nga kahit tignan, hindi ko gagawin. Galit na galit ka na talaga sa kanya eh. Ay, dako! Konting-konti na lang talaga kasi yung pagtitimpi ko sa kanya, kung alam mo lang. Huwag na nga natin pag-usapan ng kapitbahay natin. Kunot na naman yung noo mo eh. Para ba kanino yung order na ginagawa mo? May nag-order kasi sa akin ito na taga-kabilang barangay. Naging bisita daw niya si Mang Claudio noon. At natikman daw niya ang gawa ko, kaya sinubukan daw niya na umorder sa akin kahit alam daw niya na taga rito lang ang ipinagluluto ko. Siya na daw ang sasagot sa pamasahe ko. Ba, ang galing naman ng misis ko. Nakakaabot na sa ibang lugar ang luto. Oo nga eh. Sabi nga ng mga anak mo, gawa ako ng page at i-post ko doon ang mga pa-order ko. Ay, pwede rin naman. Alam mo naman na libangan ko lang ito at para kahit papano makatulong sa'yo kahit sa pambaon lang ng mga bata sa eskwelahan. Wala namang masama kung magiging negosyo mo na talaga ang pagluluto. Diyan ka naman talaga magaling eh. Siyempre, priority ko pa rin kayo ng mga bata. Ayokong mahati ang oras ko. Kahit ba malalaki ng mga anak natin gusto ko pa rin na naaasikaso ko sila at ikaw din. Ang swerte talaga namin ng mga bata sa'yo. Bakit tumatahol si Rookie? Labasin mo nga muna. Mamaya papasukin mo na dito sa loob. May nababalitaan kasi ako na nanlalason daw ng mga aso Mahirap nang mabiktima ang alaga natin. Pagkatapos ko nga ayusin ng mga order, gumayak na ako. Gusto pa nga ako samahan ng asawa ko pero tumanggi ako. Kaya ko naman. At iniisip ko kasi na pagod din siya sa trabaho. Sa paghahatid ko nga ng mga order, hindi ko akalain na may makikita akong isang tao. Nag-aabang na ako noon ng tricycle pa uwi nang mamataan ko si Minerva. Papunta siya sa direksyon ko. Hindi niya ako agad napansin dahil nakatungo siya habang naglalakad. Nang malapit na siya sa akin, tsaka ko naman siya inawakan sa braso. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding gulat at takot. Ate Virgie? Oo, ako nga. Buti nakikilala mo pa ako. Dito ka lang pala nagtatago, malapit sa amin. Nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo na lang ako. Pagkatapos ng ginawa mo? Nagawa ko lang naman po yun dahil sa matinding galit. Hindi sapat na dahilan yun para kulamin mo siya. Maagang nawala ng ama mga anak niya. Alam niyo po na kaming dalawang magkasintahan. Inagaw lang siya sa akin ng babaeng yon. Para ka namang mauubusan ng lalaki sa ginawa mo Ang dami dyan. Hindi ka naman pangit. Alam ko po, Ate Virgie. Pero si Arturo lang ang lalaking minahal ko. Maniwala man kayo o hindi. Unti-unti ko na siyang nakakalimutan noon. Pero lumapit na naman siya sa akin. Nanunuyo na ako talaga ang mahal niya. Hanggang nagbunga ang pagmamahalan namin. Buntis ka? Nabuntis niya po ako. Nang malaman niya, pinilit niya akong ipalaglag kapalit ng patuloy naming pagkikita. Na pinagsisisihan ko talaga. Niloko niya lang ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon at naisip ko siyang kulamin. Parang naririnig ko kasi ang boses ng lola ko na nag-uutos na gawin ko yun. Hindi ko alam kung anong iisipin. Parehong hindi tama ang ginawa ninyo. Pero kasalanan naman ang nagawa mo. Alam ko naman, ate. Pinili kong lumayo para makapagbagong buhay. Alam mo bang hinahanap ka ng pamilya ni Arturo? Hindi ko alam. Nakaburol pa nun si Arturo nung umalis ako. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sasabihin kay Kuya Erning. Bakit kasi naniwala ka pa kay Arturo? Alam mo kung gaanong kababaerong lalaking yon. Nagmahal lang po ako ng maling lalaki. Mabuti na rin na nalinawan ako sa nangyari. Sa iyo lang kasi ibinubunto ng galit at sisi Patawarin niyo ako, te. Hindi ko sinasadyang lahat. Kaya nga nagpakalayo-layo na ako. Sa totoo lang, nung magnobyo pa lang kayo ni Arturo noon,
Mas gusto ka namin ni Erning dahil alam namin na mabait ka at totoong tao. Kumpara sa napangasawa niya na walang makasundo sa pamilya ni na Erning. Alam ko po na walang kapatawaran ang ginawa ko at may balik yun sa akin. Handa po akong harapin ang parusang naghihintay sa akin. O sige, wala akong pagsasabihan na nakita kita ngayon. Ramdam ko namang nagsisisi ka sa ginawa mo. Sino ba ako para husgahan ang ginawa mo tao lang din naman ako. Maraming salamat po, Ate Virgie. Hanggang makauwi ako sa bahay, iniisip ko pa rin na naging pagkikita namin ni Minerva. Nagigilty rin akong kailangan kong maglihim kay Ernie. Palagay ko kasi mas okay na yun kesa naman makarating dito sa lugar namin ng gulo nila sa probinsya. Gusto ko rin namang magbagong buhay si Minerva. Sino ba ako para hadlangan yun? May kasalanan din naman kasi si Arturo. Noon pa, babaero na ito. Masama man ang ginawa ng dating nobya, tama lang naman yun sa kanya. Ilang beses pa akong tumanggap ng order sa lugar kung saan kami nagkita ni Minerva. Malapit lang pala ang tinitirhan niya doon. Makailang beses pa kami nagkita at nagkausap. Nilaman ko rin nagtatrabaho siya bilang kasambahay. Uwian nga lang daw siya 3 beses lang sa isang linggo pumupunta sa amo. Mukhang napapadalas yata ang pagdi-deliver mo sa kabilang barangay Oo. Marami kasing umu-order sa akin doon. Ayos lang naman kasi sagot nila yung pamasahe ko. Siya nga pala, nasabi na ba sa'yo ng anak mo na sa 1 linggo, dadalhin na dito yung tuta na ibibigay sa atin? Talaga? Di mabuti. Sa wakas, may makakalaro na rin si Rookie. Naiinip na rin kasi yan dito Lagi lang siyang nandito sa loob. Pare-pareho na kasi tayong busy ng mga bata Hindi na rin natin nailalakad sa labas. Sasabihan ko ang mga anak natin kahit 1 oras lang palakarin nila si Rookie sa labas. Mabuti pa nga. Tapos may bagong parating. Dapat sila mag-alaga. Tuta pa naman yun. Walang alam ang mga bata paano aalagaan. Sensitive pa naman ang mga tuta. Ako na lang ang bahala. Uy, sige. Ikaw na nga lang ang bahala. Maiba nga pala ako. May balita na ba sa inyo? Tungkol ba sa nangyari sa kapatid ko? Oo. Kumusta na ang mag-iina niya? Ayos naman sila. Hindi naman sila pababayaan ng mga magulang ko Lalo na maliit pa mga pamangkin ko. Hinahanap pa ba nila si Minerva? Tumigil na sila sa paghahanap sa babaeng yun. Pinaubaya na lang nila sa Diyos. May karma naman ang ginawa niyang yun sa kapatid ko. Huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko, ha? Alam ko naman na may malaking kasalanan si Arturo. Pero masakit pa rin ang ginawa niya. May kasalanan naman kasi ang kapatid mo at ang asawa niya May dahilan naman kung bakit niya ginawa yun. Pero sana, hindi siya nagpadala sa galit. Malambot ang puso ng asawa ko. Alam kong kahit ganun ang ginawa ni Minerva sa kapatid niya, nagawa na rin itong patawarin ng babae. Matatagalan din siguro bago ko ipagtapat sa kanya na alam ko kung nasan ang kinaroroonan nito. Makalipas nga ang 1 linggo, dumating na sa amin ang tuta na ibinigay ng kaibigan ng anak ko. May lahi nga pala talaga. Sabi ng anak ko, mixed breed na daw yun. Aspin daw ang tatay at Beagle naman ng nanay. Tuwang-tuwa naman ako dahil napakalambing nito. Mabilis din naman natanggap ni Rookie na may kasama na siya. Lingid pala sa akin, yun ang pagmumula na naman ng malaking gulo sa pagitan namin ni Aling Pasing. Naakala ko na nanahimik na. Yun pala lihim lang nagmamasid sa bawat kilos naming mag-anak. Nag-alaga na naman pala kayo ng panibagong aso? Opo, bigay ng kaibigan ng anak ko sa amin. Hindi pa talaga kayo nakontento sa isang alaga, no? Paano niyo maaasikaso yun Pare-pareho kayong abala sa gawain. Hindi niyo na po problema yon. Anong hindi problema? Pader lang ang pagitan ng mga bahay natin, oy. Ang ingay niyan siguradong dinig na dinig sa bahay ko. Baka pati amoy ng ihi at dumi maaamoy ko rin.
Sa totoo lang po, halos lahat ng mga bahay dito may alagang aso. Bakit ba kami lang ang pinag-iinitan ninyo, ha? Yung mga sinasabi mo naman malalayo ang bahay. Tayo magkapit-bahay lang. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nagkapera kami, patataasin ko ang pader para hindi na po ninyo maririnig ang ingay at maaamoy ang sinasabi ninyong panghe ng dumi ng mga alaga namin. Alam mo kasing may mga kapitbahay ka. Nag-alaga pa kayo ng mga aso. Grabe na nga ang pagtitiis ko sa isa ninyong alaga dinagdagan mo pa. Nag-uumpisa na naman po kayo Nakalimutan niyo na ba ang una nating usapan, ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Basta alisin mo yung istorbo mong mga alaga. Wala talaga kayong kadala-dala, no? Namatay na nga si Mang Claudio dahil sa inyo, nag-uumpisa na naman kayong magreklamo sa walang kwentang bagay. Wala akong kasalanan sa nangyari sa kanya. At huwag mong ibahin ang usapan, ha? Huwag niyo pong sagarin ang pasensya ko sa inyo. Marami na pong naiinis sa inyo na taga rito. Baka gumawa na kami ng hakbang para mapaalis kayo sa lugar na to. Sa akala mo ba matatakot mo ko, ha? Alam ko pong lahat ng tao may kinatatakutan. Kaya huwag kayo magpanggap na matapang. Binabalaan kita. Kung ayaw mong lasunin ko yung mga alaga mo, i-dispatcha mo ang mga yan. Kung makapag-utos kayo, parang gamit lang ang pinag-uusapan. May buhay din po ang mga alaga namin. Wala sabi akong pakialam. O pues, wala din po akong pakialam sa reklamo ninyo. Kung ayaw ninyong pakawalan ko si Rookie at ipahabol kayo, umalis na kayo. Natakot naman si Aling Pasing. Lalo na nang marinig niya ang sunod-sunod na tahol ng alaga namin. Sinira tuloy ng matandang babae ang araw ko. Kapag ganun pa naman, wala ako sa mood na kumilos. Naiintindihan ko naman ng iba na hindi mahilig sa hayop. Pero iba naman kasi ang kapitbahay namin na lahat na lang nirereklamo niya. Hindi ko na rin binanggit sa asawa ko nangyaring pagtatalo namin ni Aling Pasing. Pero yung matanda inabangan si Erning at nagsumbong. Anong klaseng asawa bang meron ka, ha, Erning? Hindi marunong rumespeto sa matatanda. Siguro pala sagot din siya sa mga magulang niya at kahit sa mga biyanan niya. Wala kayong karapatan na pagsalitaan ng hindi maganda ang asawa ko. Hindi nyo naman talaga siya ganun kakilala Anong hindi? Sa pagsagot-sagot niya sa akin, ipinakilala na niya ang tunay niyang pagkatao. Kung totoo man po na sinagot niya kayo, siguro napuno na siya sa inyo. Kilala ko si Virgie. Magalang siya sa mga nakatatanda sa kanya dahil ganun sila pinalaki ng mga magulang nila. Natural lang naman na ipagtanggol mo siya dahil asawa mo. Pero sana naman pagsabihan mo siya. Pagsasabihan ko po si Virgie. Pero sana naman tigilan nyo na rin ang pakikialam nyo sa mga buhay namin. Hoy, kahit kailan hindi ko ugali na makialam sa ibang tao. Gusto ko lang naman na tahimik na mamuhay. Lahat naman ng tao ganun ang gusto. Pero kung hindi rin kayo magbibigay, pareho nating hindi makukuha ang tahimik na pamumuhay na gusto natin. Ang gusto ko ay dispatcha niyo ang mga alaga niyong aso. Ang ingay-ingay at ang babaho. Malinis kami sa pag-aalaga ng mga aso. Bukod tanging kayo lang ang nagrereklamo sa amin yan. Kung ayaw niyong ireklamo ko kayo sa barangay, ipamigay niyo ang mga alaga ninyo. O sige, handa kaming humarap sa barangay. Hihintay na lang namin ang pagpapatawag nila sa amin ng asawa ko. Hindi ko maiwasang magalit na naman nang sabihin sa akin ng asawa ko naging pag-uusap nila ni Aling Pasing. Pakiramdam ko ma-high blood ako sa kapitbahay namin. Baka sumunod na rin ako kay Mang Claudio kung hindi ako mag-iingat. Nung minsan namang naghatid ako ng order sa kabilang barangay, nakita ako ni Minerva. Hindi ko na tinanggihan ang alok niya na magmerienda muna sa bahay niya. Pakiramdam ko kailangan ko rin ng mahihingahan ng saloobin ko. Wala ka bang trabaho ngayon? Wala, ate. Kararating ko lang sa pagpapakain ng mga nakatira sa lansangan nang makita kita. Ginagawa ko yun para kahit papaano mabawasan ang bigat sa dibdib ko.
Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Buong puso ka namang nagsisi sa ginawa mo eh. Sigurado, napatawad ka na ng Panginoon natin. Alam ko ate, pero hindi ko lang alam kung napatawad na ba ako ng mga taong nagmamahal kay Arturo. Idaan mo sa dasal na sana mapatawad ka na nila. Lahat naman tayo nagkakasala. Hindi naman ako tumitigil sa pagdarasal. Ikaw ate, tingin ko sa'yo may mabigat ka ring problema. Ay, meron talaga. Para nakamong sasabog ako sa galit. Pwede bang malaman kung ano ang bumabagabag sa'yo? Baka makatulong ako sa'yo. Yung kapitbahay kasi namin na matanda, wala nang ginawa kundi ang magreklamo. Pati aso namin nirereklamo at gusto niya i-dispatch siya namin. Ano yun? Gamit lang? May mga ganun yatang tao na inilapit sa atin para subukan kung hanggang saan ang pasensya natin. Ubus na ang pasensya ko Pinipigilan lang ako ni Erning. Kung hindi siya madadaan sa usapan, bakit hindi na lang kayong umiwas? Gustuhin man namin. Sarili naman namin yung bahay. Halos 5 taon din namin yung hinulugan. Bakit hindi kayo mag-usap sa barangay? Sabi niya, magrereklamo daw siya sa barangay. Hanggang ngayon, hindi pa naman kami pinapatawag. Panakot lang naman yun ng matanda. Ang inaalala ko, baka totohanin niya yung bantang lalasunin ng mga alaga namin. Sabi ng asawa ko, nananakot lang daw yung si Aling Pasing. Mag-iingat ka pa rin, te. Malulupit ang ibang tao sa hayop. Lagi naman sila sa loob ng bahay, lalo na sa gabi. Sa araw nga lang, nasa bakuran para dumumi at makatakbo-takbo. Pasensya ka na, te, ha? Kung wala akong maitutulong. Naku, malaking tulong na nga itong pakikinig mo sa akin Gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Si Erning kasi, laging bukang bibig nun, pagpasensya ka na lang namin. Kasi nga, matanda na daw. Wala naman kasing pinagkatandaan Naiintindihan ko ate ang nararamdaman mo, pero huwag kang papayag na mawala sa inyong mga alaga ninyo. Hindi talaga, no? Magkakamatayan muna kami. Pag-uwi ko, nadatnan ko ang mga bata na umiiyak. Biglang uminit ang ulo ko nang malaman ng dahilan. Ipinasyal daw nila ang mga alaga namin sa labas nang bigla daw dumating si Aling Pasing. At kung ano-ano masasakit na salita ang binitiwan sa kanila. Sa tindi ng nararamdaman ko dahil sa pinaghalo-halong pagod at galit, sinugod ko siya sa kanila na hindi na inisip ang kahinatan ng gagawin ko. Lumabas ka dyan, Aling Pasing! Tayo magharap ngayon! Anong ginagawa mo rito, ha? Trespassing ka na. Wala akong pakialam! Kung gusto mo, pasukin pa kita dyan sa loob ng bahay mo kapag hindi ka humarap sa akin! O, nandito na ako. Ano bang kailangan mo? At inaabala mo ang pamamahinga ko. Wala kang karapatan na paiyakin ang mga anak ko! Para yun lang ang sinabi ko, umiyak na. Hindi naman batang busbus ang mga anak mo, Pinasama mong loob nila dahil sa mga sinabi mo. Sinabi ko lang naman na masarap gawing kaldereta ang mga alaga nila. Para hindi nakakaistorbo ang mga yon. Mabuti pang ibenta na lang nila sa nangangatay ng aso. Walang hiya ka talaga, matanda ka! Inuubos mo talaga ang pasensya ko! Akala mo ba urungan kita, ha? Wala ka talaga bodo. Pati matanda pinapatulan mo. Kahit kailan talaga, hindi kita igagalang na matanda ka! Hindi ka karapat-dapat kahit sa konting respeto! Hayop ka! Mga anak ko pa talaga! Ito dapat sa'yo! Sinisiguro ko sa'yo magbabayad ka sa ginawa mo. Wala akong pakialam! Ngayon pa lang, naniningil na ako sa ginawa mo! Hindi lang sa bunot ang ginawa ko kay Aling Pasing kundi sipa at sampal na rin. Walang gustong umawat sa amin ng mga kapitbahay sa takot na pati sila madamay. Para kaming mga manok na panabong at nakapaligid sa amin ng mga miron. Natigil lang ang pag-aaway namin nang may humila sa akin. Nagpumiglas pa ako sa taong humahawak sa akin.
Paglingon ko si Erning pala. Nakarating sa barangay ang nangyari. Kahit anong gawin ng kapitan namin, hindi ako nakipagkasundo kay Aling Pasing. Ganon din naman siya. Kami pa ang nagpagamot sa matanda dahil sa tinamo niyang sugat at mga pasa. Pagdating sa bahay, nagkaroon pa kami ng pagtatalo ng asawa ko. Oh, tignan mo nga yung nangyari dahil pinairal mo yung init ng ulo mo. Ano ang gusto mong gawin ko, ha? Palampasin ko na lang ang ginawa ni Aling Pasing sa mga anak natin, ha? Grabe naman kasi ang ginawa mo sa matanda eh. Kung hindi pa ako dumating, baka napatay mo yung tao. Bakit ba? Pakiramdam ko mas kinakampihan mo pang matandang yon. Mas naaawa ka pa yata sa kanya kesa sa ginawa niya sa mga anak natin. Hindi naman sa ganun. Sana kinausap mo lang siya kaysa sinaktan. Ilang beses na ba natin kinausap ang matandang yon, ha? Gulo kasi lagi ang hanap niya, kaya pinagbigyan ko lang siya. O ano ba napala mo, ha? Hindi mo man lang iniisip ang sasabihin ng mga tao. Wala akong pakialam kung anong sasabihin nila sa akin. Basta ang alam ko, tama lang ang ginawa ko sa matandang yon. Oras na meron pa siyang gawin sa akin at sa mga tao na mahalaga sa akin, mas matindi pang ibabalik ko sa kanya. Sige, kung ganyan ang iaasal mo, sa susunod, bahala kang pumunta sa barangay. Okay lang. Ano bang aasahan ko sa'yo? Kahit naman noon pa hindi mo na ako sinusuportahan. Masyado ka kasing takot sa sasabihin ng mga tao. Mula noon naging malamig na ang pagsasama namin ni Erning. Hindi kami nagkikibuan kapag nasa bahay siya. Inaasikaso ko pa naman siya pero tahimik lang ako. Mas nakatuon na lang din ang pansin ko sa mga anak ko at mga alaga namin. Mas sila pa nga ang kinakausap ko at para naman silang nakakaintindi. Hindi nga lang nakakapagsalita. Sa pangalawang paghaharap namin ni Aling Pasing, mag-isa na lang ako. Gusto kong samahan ni Erning pero tumanggi ako. Nagmatigas din ako makipagkasundo, ganun din ang matanda. Sa ikatlong paghaharap, hindi na sumipot ang kapitbahay namin. Kausapin mo naman ako. Makipagbati ka na sa akin. Pwede ba? Huwag mo akong abalahin. Kita mo namang ang dami kong ginagawa. Tapos na naman ang nangyari. Oo nga, tapos na ang paghaharap namin. Pero alam mo na hindi doon nagtatapos ang issue naming dalawa. Bakit hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin? Masama ang loob ko sa'yo dahil kahit kailan, hindi mo man lang ako may pagtanggol. Kahit noon tuwing may issue sa akin, takot na takot kang masangkot ang pangalan mo. Sa mga ganung pagkakataon, hindi ko maramdaman na asawa kita. Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na masasangkot ang pamilya natin sa skandalo. Isipin mo naman ang mga anak natin. Ang sabihin mo, sarili mo lang ang iniisip mo. Yang image mo sa mga kabarangay natin. Alam mo na noon pa man, palengkera at palaban nang napangasawa mo. Kung hindi mo pala ako tanggap, di sana hindi na lang tayo nagsama. Akala ko kasi magbabago ka pa. Hindi ko akalain na lalo kang lalala. Di lumabas din na hindi mo pa rin ako tanggap. Tanggap kita, kaya nga kita pinakasalan eh. Tigilan na nga natin to. Ay, ang hirap mo namang kausap. Talaga, lalo na kapag galit ako. Mas lalo pang lumala ang tampuhan namin ni Erning. Wala akong dapat sisihin kundi si Aling Pasing. Parang nananadya ang kapitbahay namin. Dahil tuwing lalabas ako ng gate namin, nandun siya. Lagi tuloy sira ang araw ko. Pilit ko na lang siyang iniiwasan at mas tinuon ko pa ang panahon ko sa ginagawa ko. Dahil wala naman talaga akong kaibigan at ayoko rin namang ipaalam sa pamilya ko ang problema namin ng asawa ko. Kay Minerva ko hinihinga ang bigat ng dinadala ko. Pasensya ka na ha. Tuwing pumupunta ako, puro problema na lang ang sinasabi ko sa'yo. Ayos lang yon ate. Naiintindihan naman kita. Mabuti nga, dito ka pumupunta. Huwag mong itago sa dibdib mo ang nararamdaman mo. Minsan nga, sa sobrang bigat na mga alagang aso ko na lang ang kinakausap ko sa bahay namin. Buti pa sila. Hindi nila ako hinuhusgahan at nakikinig lang sila.
Kahit hindi sila nagsasalita, alam nila ang nararamdaman nyo. Mabuti pa nga sila kakampi ko eh. Asawa ko ni minsan, hindi man lang ako naipagtanggol. Ganyan yata ang pamilya nila. Ganon din kasi ang ugali noon ni Arturo. Sariling reputasyon lagi ang iniisip. Yun lang naman ang reklamo ko sa kanya. Mabait at mapagmahal naman siya sa mga anak namin. Simula na magsama kami, hindi naman niya kami pinabayaan. Kahit papaano, maswerte ka pa rin ate. Huwag mo sanang hayaan na masira ang pagsasama ninyo dahil sa isang pangyayari na hindi nyo kontrolado. Hindi naman siguro aabot sa paghihiwalay ang tampuhan na masyado na kaming matanda para pahabain ang away namin. Nagpapalipas lang kami pareho ng galit. Kumusta pala yung kapitbahay nyo? Wala pa rin pagbabago. Ang dami pa rin reklamo sa ibang tao. Sakit nga sa ulo ang mga ganon. Alam mo, kapag meron pa talaga siyang ginawa, patawarin ako ng Diyos. Dahil baka kung ano ang magawa ko sa kanya. Mabuti pa ate, magmerienda ka muna. Tingin ko kasi parang pumayat ka. Sa bahay kasi hindi ako makakain. Tapos kapag mag-isa lang ako, hindi na talaga ako kumakain. Baka naman magkasakit ka niyan. Huwag mo namang pabayaan ang sarili mo. Huwag naman sana. Hindi ako pwedeng maratay dahil sa mga anak ko at mga alaga. Kung hindi nyo nga lang mamimiss ng mga anak mo ang mga aso nyo, sasabihin ko sana na dito na lang sila eh. Tingin ko kasi, yun ang ikinagagalit ng kapitbahay nyo. Yun nga. Hindi naman siya inaano ng mga alaga ko eh. Nag-aalala nga ako na baka isa sa araw na ito, lasunin na niya ang mga alaga namin. Kaya mahigpit kong bilin sa mga anak ko na kapag wala ako, ipasok ang dalawa sa loob ng bahay at huwag iiwan sa labas ng walang bantay. Kapag hindi pa rin tumigil ang kapitbahay nyo, pwede naman sila dito pansamantala. Salamat ha. Hindi na ako mag-iisip kung saan ko sila dadalhin kung sakali. Naalala ko nga pala, mahilig ka rin pala sa aso noon. O ay nasaan na nga pala sila? Namatay na silang lahat dahil sa katandaan. Bata pa ako, alaga na namin sila ni Lola. Swerte naman nila. Namatay sila dahil sa katandaan. Mula nang mawala sila, hindi na ulit ako kumuha ng aso. Wala kasing maiiwan sa kanila kapag nagtrabaho ako eh. Kapag nabuntis si Luna, bibigyan kita. Matatagalan pa nga lang dahil 4 na buwan pa lang siya eh. Sige ate, sa palagay ko naman magtatagal na ako dito. Sa nakikita ko naman sa'yo, mukhang maayos ka na. Oo, salamat sa Diyos at unti-unti ko nang napapatawad ang sarili ko. Lagi ka lang maging positibo sa buhay. Huwag ka rin susuko sa mga problema. Kapag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Habang naglalakad ako pa uwi sa amin, namataan ko si Aling Pasing na pasilip-silip sa may gate namin. Hindi niya ako agad napansin. Malayo pa lang kasi bumaba na ako ng tricycle dahil may kailangan akong bilhin sa tindahan. Napansin kong may hawak siya sa kanang kamay niya. Nang mapansin niya ako, agad niya yung tinago sa bulsa ng suot niyang duster. Virgie, ikaw pala! Anong ginagawa ninyo dito? Tsaka, anong sinisilip niyo dyan? Hinahanap kasi kita eh. Hinahanap? Alam niyong umalis ako kanina dahil nakita niyo ako na may mga i-deliver. Tapos sasabihin niyong hinahanap ninyo ako? Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Hindi talaga ako naniniwala. Nandito pa sa labas sa mga alaga namin. Siguro, may masama kang binabalak ano? May nakita akong hawak mo kanina eh. Ano yon ha? Hoy Virgie, tigilan mo ako ha. Baka naman gusto mong ipabarangay kita ulit. Ano ka mo? Hindi ka na nga sumipot sa huli nating paghaharap eh. Huwag mo akong tinatakot ha. Kahit saan tayo magkita, hindi kita uurungan. Tama nga ang asawa mo. Palengkera ka nga talaga. At saan mo naman narinig na sinabi yan ng asawa ko, ha? Totoo, di ba? Palengkera ka. Huwag ka na magtaka kung iwang ka niya. Ako ba talaga? Inuubos mo ang pasensya ko, ha? Ano ba nangyayari dito? Eto kasi matandang to eh. Nahuli ko na may masamang binabalak sa mga alaga natin. Sinungaling ka talagang babae ka. Baka ikaw yon.
Mabuti pa, Aling Pasing. Umuwi na kayo. Baka ako mismo magreklamo sa inyo sa barangay dahil sa panggugulo nyo. Iniwanan pa kami ng matalim na titig ni Aling Pasing bago tumalikod. Ako namang galit na pumasok sa loob ng bahay. Pinapasok ko rin ang mga alaga namin. Hinanap ko ang 2 bata para sana sitahin na bakit walang bantay ang 2 aso. Hindi pa dumarating ang 2. Ibig sabihin, ikaw ang nagpalabas sa 2? Tapos, hindi mo binabantayan? Alam mo may masamang tangka sa kanila matandang bruhang kapitbahay natin. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan eh. Walang masamang mangyayari sa mga alaga natin. Huwag ka masyadong pakampante. Hindi mo alam kung anong utak meron ng matanda na yon. Kaya ba inaaway mo na naman? Tingnan mo nga yung mga sinasabi mo. Siguro, ikaw din ang nagsabi sa kanyang palengkera ko. Uy, bakit ko naman sasabihin sa kanya yun? O paano niya nalaman, ha? Sige nga. Aba, malay ko sa matandang yun. Stress na nga ako sa kanya. Dinadagdagan mo pa. Akala mo ikaw lang stress dito, ha? Mabuti ka nga, trabaho lang ang iniisip mo. Pagdating mo dito, magpapahinga ka na lang at kakain. Samantalang ako Akong gumagawa ng lahat ng mga gawain dito. Uy, bakit ba tayo nagsusumbatan? Dahil hindi mo na nga pinahahalagahan ng mga ginagawa ko, chinichismis mo pa ako sa mortal kong kaaway. Hindi nga ako nagsabi sa kanya, ano ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. O di wag. Ay, ang hirap mo namang kausap ngayon. Diyan ka na nga. Nang araw na yun, umalis ng bahay si Erning. Kaming 3 lang ng mga anak namin ang naghapunan. Hindi na naman sila nagtanong kung bakit wala pa ang ama nila. Alam naman kasi nilang meron kaming hindi na pagkakasunduan na mag-asawa. Kahit galit ako kay Erning, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Dahil malalim na ang gabi, wala pa siya. Panay din ang tingin ko sa orasan sa dingding. Hinihila na ako ng antok nang maramdaman ko ang pagdating niya. Nagpanggap na lang akong tulog. Pinakiramdaman ko siya na nahiga sa tabi ko. Nasisiguro kong nakainom siya dahil amoy alak siya. Kinabukasan naman maaga siyang umalis. Hindi nagpaalam sa akin. Huwag kang papatalo sa galit na nararamdaman mo. Sinasabi ko sa'yo to dahil ganyan ang nangyari sa akin. Kaya nga ako nakagawa ng pagkakamali na sobrang pinagsisihan ko. Isa lang naman kasi ang problema ko yung matandang kaaway ko. Hanggat nandun lang kasi siya, magugulo ang pagsasama naming mag-asawa. Palagay ko malabo na ang gusto mo na mawala sa lugar niyo si Aling Pasing. Ang magagawa mo lang sa ngayon, ang ipakita na hindi ka apektado sa kanya. Malabo rin na hindi ako maapektuhan sa kanya. Makita ko lang siya kahit sa malayo kumukulo talaga dugo ko sa kanya Lalo ka lang nun aasarin kapag nakita niyang napipikon ka. Oo nga. Kapag galit kasi ako, ang hirap itago. Napag-aaralan naman yan, ate. Susubukan ko. Alam mo, gumagaan lagi ang pakiramdam ko kapag nakakausap kita. Sayang nga lang, hindi ka pwedeng pumunta sa bahay. Ituturo ko sana sa iyong matandang kapitbahay namin na laging nagpapasakit ng ulo ko. Malay mo, sa ibang pagkakataon pwede na akong makadalaw sa inyo. Sana nga. Alam mo, turing ko sa'yo, parang nakababatang kapatid. Ganon din ako, para nakitang ate talaga. Mula nang lagi mo na akong dinadalaw dito nawala ang lungkot ko at pangungulila sa mga kamag-anak ko sa probinsya. Kapag malamig na ang sitwasyon, pwede ka na umuwi sa inyo. Matatagalan pa siguro. Sabi kasi ng malapit kong pinsan, lagi pa rin daw nagtatanong ang pamilya ng asawa ni Arturo tungkol sa akin. Kung tutuusin, may kasalanan naman sila Kinonsinti nila ang kaanak nila para tuluyang mapikot si Arturo noon. Ganyan din ang iniisip ko dati. Pero mas sinisisi ko na si Arturo nung huli. Sana hindi na lang sila lumapit ulit at nangako ng pag-ibig niya. Ay, wag na nga natin siyang pag-usapan. Nalulungkot ka na naman mula ngayon, saradong usapin na si Arturo. Sige, siya nga pala, kung kailangan mo ng tulong magsabi ka lang.
Ang ibig kong sabihin tungkol sa kapitbahay mo. Baka gusto mo siyang turuan ng leksyon para magtanda. Ang ibig mo bang ipahiwatig ang kulamin siya? Ganun nga. Minerva, masama yan. Akala ko ba nagbago ka na? Bakit sinasabi mo yan? Nagbago na nga ako. Pero alam naman natin na hindi na mawawala ang kaalaman ko sa kulam. Tsaka sa masamang tao ko naman ito gagamitin. Nakikita ko kasi na nahihirapan ka na sa kapitbahay nyo. Hay nako, wag mo na ulit babanggitin ng tungkol sa bagay na yan. Wala akong balak na gumante gamit ang kulam. Pasensya ka na ha, Ate Virgie. Hindi ko na ulit sasabihin. Ang ayoko lang kasi yung lalo kang malugmok sa kasalanan. Mag-focus ka na lang sa pagbabagong buhay mo. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Aling Pasing nakausap ang mga anak ko. Pinapasok ko ang 2 bata at ako ang humarap sa kanya. Pinagsalita ko muna siya kung ano na naman ang nirereklamo niya. Maingay daw ang mga anak ko at ang mga tropa nito. Malalakas daw ang tawanan at abala siya sa pagrorosaryo. Hindi daw siya makapag-concentrate sa ginagawa niya. Maka-Diyos po pala kayo? Hindi kasi halata. Pwede ba, Virgie? Hindi ako nagpunta rito para makipagtalo. Sawayin mo naman ang mga anak mo. Parang hindi mga nag-aaral Yan naman ang motibo ninyo ang makipagtalo tuwing pupunta dito. At kayo naman, parang walang pinagkatandaan. Hindi na nga pala nakakapagtaka na iba na ang ugali ng mga kabataan ngayon. Dahil sa mga katulad mong magulang. Hindi na nga marunong magpalaki na maayos konsentidor pa. Wala kayong karapatan na questionin ang pagiging ina ko. Kayo nga Hindi ko naman kinu-question kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa sa inyo ng mga magulang mo. Bakit kaya ganyan ka, no? Na nadala mo hanggang pagtanda mo? Talagang matalas yung dila mo, Hindi ko yan itatanggi, lalo na kapag ikaw ang kaharap ko. Lumalabas talaga ang tunay kong ugali. Kapag hindi mo pinagsabihan ng mga anak mo at mga kaibigan nila, sa barangay na naman tayo maghaharap. Gawin nyo na lang. Tapos hindi na naman kayo haharap. Hay nako. Huwag mo nga akong tinatawanan, ha? Sa nakakatawa naman kasi ang sinasabi ninyo Wala na kayong ginagawa kundi ipanakot ang barangay. Kulang na nga lang isuka kayo Sa ginagawa mong pambabastos sa akin, lalayo sa'yo ang grasya. Hindi rin. Sinuswerte pa nga ako ngayon Lalo na siguro kung hindi ko na kayo makikita. Hoy, teka, huwag ka munang umalis. Kinakausap pa kita. Bastos talaga. May araw ka rin sa akin. Madalas ko pa rin nakikita na sumisilip si Aling Pasing sa gate namin pero hindi ko nalang pinapansin. Sinabihan ko na rin ang mga anak ko na iwasan ang matandang babae at huwag nang pansinin ng mga sinasabi. Nang araw na yun, walang pasok pero may project na kailangan gawin ng panganay ko. Kaya sa bahay na lang sila gumawa ng 3 niyang kaklase. Habang nasa kusina ako at naghahanda ng merienda, nasa labas naman ang asawa ko at naglilinis ng bakuran namin. Napansin ko na biglang tumahimik sa labas. Nagtaka ko na ang bilis naman niyang natapos ang gawain niya. Pagkabigay ko sa merienda sa anak ko at sa mga kaklase niya, lumabas ako sandali. Nakita kong kausap niya si Aling Pasing. O ngayon, tsaka mo sabihing sinungaling ako gaya ng gustong palabasin ng asawa mo. Dinig ang malakas na tawanan ng anak mo at mga kaklase niya. Ako ba gumawa na ng ingay na naistorbo kayo? Pasensya na kayo. Pagsasabihan ko na lang ang anak ko. Dapat lang. Ilang beses na ako nakiusap kasi dyan sa asawa mo Pero hindi siya mapakiusapan. Nagagawa pa niya akong tawanan. Mabuti na lang nakita kita. Mas maayos ka pang kausap kaysa kay Virgie. Madaling kausap si Erning kesa sa akin dahil nauuto niyo siya. Mas maayos lang kasing kausap ang asawa mo kaysa sa'yo. Pumasok ka na lang sa loob ng bahay, Virgie. At sabihan mo ang mga bata na huwag masyadong malakas ang boses. Maingay na ba sa'yo? Ang tawanan ng mga bata?
O masaya sila eh. Tapos pipigilan mo dahil sa reklamo ng matandang yan? Hindi ko sila pinipigilan. Pwede naman silang magsaya ng hindi nakakaistorbo sa kapitbahay. Bukod tanging ang matandang yan lang naman ang nagre-reklamo palagi. Hindi nga tayo nakasisiguro eh kung naririnig ba talaga sa bahay niya ang ingay. Saradong-sarado naman ang bahay niya. Baka nakita lang niya ang pagdating ng mga kaklase ng anak natin, kaya yan nagre-reklamo na kunwari maingay. O, kita mo yan. Pinagbibintangan mo pa ako na gumagawa lang ng kwento. Totoo naman kasi eh. Tama na, Virgie. Ang mabuti pa, pauwi mo na lang ang mga kaklase ni Kaiser. Hindi ko gagawin yon para lang paboran mo yung matandang bruha na yan. Tama na sabi. Hindi ka ba talaga titigil? Sige, kampihan mo ang matandang yan. Pasikat ka rin kasi ano? Mas gusto mong kampihan ng iba kesa sa sarili mong pamilya. At ikaw ha, matanda ka? Natutuwa ka ba na may nasasira kang pamilya? Ha? Ikaw ang sumisira sa pamilya mo dahil sa pagiging palengkera mo. Palengkera pala ha? Ano ba? Susugurin mo na naman eh. Baka lalo ka mapahamak. Bitiwan mo ako! Aling Pasing, pwede ba umalis na kayo? Ako nang bahala dito. Hoy! Bumalik ka dito! Duwag! Mas nasunod pa rin ng asawa ko. Pinauwi na niya ang 3 kaklase ng anak namin kahit hindi pa natatapos ang project na ginagawa. Halos hindi pa nga nangangalahati ang meriendang ginawa ko para sa kanila. Si Kaiser naman dahil napaya sa mga kaklase at sama ng loob, nagkulong na lang sa kwarto nilang magkapatid. Sige, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Mas kampihan mo ang ibang tao. Hindi ko na kasalanan kung balang araw, magising kang malayo ng loob ko sa'yo at ng mga anak natin. Ikaw ang madalas kasama nila dito sa bahay. Ikaw dapat ang nagpapaliwanag sa kanila na mga kailangan nilang gawin. Kahit kailan, hindi ako nagkukulang sa paalala sa mga anak natin. Nakikita mo naman, magagalang at mababait silang bata. Ilang beses na ba silang sinita ng matandang yon, ha? Kahit kailan, hindi sila sumasagot. Mas gusto nila na umiyak na lang. Tama lang na hindi nila sagutin. Hindi katulad mo. Parang nanay mo na nga yung matandang yun eh. Kung sagutin mo, parang kasing edad mo lang. Nakakahiya ka. Nakakahiya pala ako, ha? O sige, edi maghiwalay na lang tayo. Humanap ka ng babaeng hindi mo ikakahiya. Sa kwarto na ng mga bata ako natutulog. Naglalagay na lang ako ng banig sa sahig. Hindi ko na rin kasi kayang makatabi siya sa higaan. Madalas din ako umiiyak kapag alam kong ako na lang ang gising. Hindi ko na rin inaasikaso si Erning sa umaga. Madalas bago ako magising, paalis na siya papuntang trabaho. Kahit ang 2 naming anak, nasa akin ng simpatya. Noon ko lang napag-isip-isip na kapag meron kaming hindi pagkakaunawaan mag-asawa, doon ko lang nakikita ang mga kapintasan ng bawat isa. Na dati hindi ko nakikita o sadyang binabaliwala ko lang dahil sa pagmamahal. Hindi pa rin tumigil si Aling Pasing. Sa pagkakataong yun, mga alaga ko na namang aso ang pinupunterian niya. Mahigpit kulit binili na ng mga anak ko na wag iiwan sa labas ang 2 na walang bantay. Narinig din yun ng asawa ko na nasa sala lang ng mga oras na yun. Okay lang ba na bukas dalhin ko muna dito sina Rookie at Luna? Oo naman ate, welcome naman dito sa bahay ang mga alaga mo. Kahit magtatatakbo pa sila dito sa loob ng bahay hanggang labas walang magbabawal. Bakit nga pala nagbago ang isip mo? Masama kasi ang kutob ko Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag. Malakas talaga ang kutob nating mga babae. Wala namang masama kung susundin mo. Dapat nga nung isang araw ko pa dadalhin. Hindi ko naman mauna ang pagdadala dito dahil sa dami ng order sa akin. Bukas naman nandito lang ako sa bahay. Kaya kahit anong oras, pwede mong dalhin dito sina Rookie at Luna. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa'yo. Wala yon. Sabi ko naman sa'yo kahit anong tulong handa akong ibigay. Mas mabuti ka pa sa asawa ko. Nalulungkot ako sa nangyayari sa inyo ng asawa mo. Para kasing habang tumatagal,
lalong lumalaki ang away nyo. Sa 12 taon kasi namin pagsasama, ngayon ko lang nakita ang tunay ng ugali. Ganun yata kapag sobra mong mahal ang isang tao, bulag ka sa mga kapintasan niya. Sa bagay na yan, pareho tayo at handa pa rin magtiis. Ang tanga-tanga ko eh. Ang tagal ko naging tanga. Ngayon ko lang naisip na kaya pala hindi niya ako maipakilala sa mga kaibigan niya. Hindi niya ako maisama sa mga Christmas party sa trabaho nila kasi ikinahihiya niya ako. Naniwala pa naman ako sa mga dahilan niya tuwing gusto kong sumama. Kung sakaling makikipaghiwalay ka na, kausapin mo pa rin ang mga anak nyo para malaman ang saloobin nila. Bala ko nga silang kausapin pag uwi ko mamaya. Baka kapag hindi muna kayo magkita, makapag-isip-isip kayo pareho kung ano ba ang gusto ninyong mangyari. Tama ka. Kung lagi kasi kaming nagkikita, lalo lang mag-iinit ang mga ulo namin. Nasa malapit lang naman ang pamilya ko eh. Pwede kami siguro dun muna ng mga bata. Kahit ano pa ang maging desisyon mo ate, hangad ko ang makakabuti sa inyo ng mga anak mo. Hintayin mo na lang ako dito bukas ha. Uuwi na muna ako ngayon. May kailangan pa kasi akong ayusin eh. Wala pa sana akong balak umuwi. Pero bigla na lang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may bumubulong sa utak ko na umuwi na ako. Naiiling na lang ako habang sakay ng tricycle. Nasisiraan na yata kasi ako ng bait dahil sa naririnig kong bulong sa isip ko. Pagdating naabutan ko pang papasok sa gate niya si Aling Pasing. Hindi ko nilang siya pinansin. At inabot na ang eksaktong bayad sa driver ng tricycle. Pagpasok pa lang nagtaka na ako bakit hindi tumatahol ang mga alaga namin. Kahit kasi nasa loob sila, sinasalubong nila ako ng tahol. Hanggang makapasok ako sa loob ng bahay, wala sila at tahimik lang. Naabutan ko ang ilang basyo ng bote ng alak sa sala at si Erning natutulog sa sofa. Lumabas ako ulit para hanapin ang dalawa. Nakita ko naman sila sa gilid ng bahay sa may sampayan at parehong nakahiga. Paglapit ko, bumubula ang bibig nila. Doon na ako napasigaw at napaiyak ng malakas. Nagising naman si Erning at pinuntahan ako. Kahit siya nagulat sa inabutan. Bakit kasi pinalabas mo yung dalawa? May mga bisita nga kasi ako kanina kaya pinalabas ko muna. Alam mong hindi ko sila hinahayaan na walang bantay dito sa labas dahil delikadong buhay nila. Sana hinintay mo munang dumating yung mga bata para mabantayan sila. Hindi ko naman akalain na lalasunin sila eh. Noon pa, lagi ko nang binibiling na bantayan ng alaga natin dahil may kapitbahay tayo na walang kasing itim ang budhi. Nasisigurado ko na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Rookie at Luna. Huwag ka nga maingay dyan. Baka marinig ka ni Aling Pasing. Siya pang inalala mo? Nilaso na nga niya mga alaga natin. Wala ka namang ebidensya na siya ang gumawa. Siya lang naman ang nagbabanta na lalasunin ng mga alaga natin ah. Baka salita niya lang yun. Noon pa, meron na talagang nanlalason sa mga aso dito sa lugar natin. Hanggang kailan ka ba magbubulag-bulagan, ha? Aso lang naman ang mga yun eh. Ihihingi na lang kita sa mga katrabaho ko. Alam mong hindi lang asong turing namin ng mga anak mo kina Rookie at Luna. Pamilya natin sila at hindi basta alaga lang. Kasalanan mong nangyari sa kanila. Ay, bakit naman naging kasalanan ko? Hindi ko namang ginusto nangyari ah. Dahil puro sarili mo lang ang iniisip mo. Tama lang na iwan ka namin ng mga bata. Ang babaw naman ang dahilan mo. Para aso lang eh. Makikipaghiwalay ka na? Hindi lang dahil sa aso. Dahil sa ugali mo. Mas lalo lang akong namulat sa katotohanan na matagal na akong naging tanga sa pakikisama sa'yo. Pag-usapan naman natin to. Iisipin mo yung mga bata. Nasisiguro ko na maiintindihan ako ng mga anak natin. Dahil malawak ang mga pang-unawa nila at hindi tulad mo. Ano ba ang gusto mong gawin ko para hindi lang kayo umalis? Kung gusto mo, kasuhan natin si Aling Pasing. Hindi ko naaaksahin pa ang oras ko sa'yo. Sabi mo nga
Wala naman akong ebidensya. Patawarin mo ko kung iniwan ko sila Rookie at Luna dito sa labas. Kahit pa ulit-ulit ka pang magmakaawa dyan, hindi mo na maibabalik ang buhay nila. Hintayin mo ang pagdating ng mga anak natin. Sigurado na ikaw din ang sisisihin nila. Pagdating ng mga anak namin, nalaman nila ang nangyari sa 2 aso kaya iyak na sila ng iyak. Kahit wala ng buhay ang 2, mahigpit pa rin nilang niyakap ang mga to. Nang sulyapan ko ang asawa ko, tahimik din siyang umiiyak. Pero ni Katiting, hindi man lang ako nakaramdam ng awa. Nang araw ding yung kinausap ko sina Kaiser at Red. Sinabi ko ang nararamdaman ko at planong pakikipaghiwalay sa kanilang ama. Hindi ko pa sila tinatanong, agad na nilang sinabi na sa akin sila sasama. Pinaayos ko na sa kanila ang mga gamit nila. Alam na rin ng kapatid ko na si Miko ang pag-uwi namin sa bahay. Nagsabi siya na susunduin na lang niya kami. Bakit ba kailangang humantong sa ganito? Ang tagal kong naging bulag! Salamat kay Aling Pasing. Minulat niya mga mata ko sa mga kapintasan mo. Pwede naman natin pag-usapan ang problema eh. Sana noon pa, hindi yung pinalala mo pa. Lalo mo pang dinagdagan ng sama ng loob ko. Akala mo siguro, magtitiis pa rin ako na kasama ka. May hangganan ng lahat ng ginagawa mo. Harap-harapan mo kung ipinapahiya sa harap pa mismo ng kaaway ko. Virgie, nagmamakaawa ako sa'yo. Na magmakaawa. Baka masira lang ang image mo sa mga tao eh. Hindi bali ng ako na lang ang ikalat mo na parang palengkera. Total, hindi mo naman ako hihaharap sa mga kaibigan mo. Virgie! Red, Kaiser, nandyan na yata sa labas ang Tito Miko ninyo. Mauna na kayo lumabas. Bago sumakay ng sasakyan na dala ng kapatid ko, tiningnan ko muna ang bahay ni Aling Pasing. Alam kong nasa loob lang siya ng bahay niya. Nagingit-ngit pa rin ang kalooban ko dahil sa ginawa niya. Kahit kailan hindi ko rin siya mapapatawad. Hanggang makasakay, nagmamakaawa pa rin ang asawa ko na huwag kaming umalis. Pagdating sa bahay, ipinaliwanag ko naman sa mga magulang ko ang nangyari. Kahit sila nagagalit sa asawa ko at ganun din sa kapitbahay namin. Kahit sa kanila kasi nakakaabot ang ugali ni Aling Pasing. Ilang araw din bago ako nagpakita kay Minerva. Pagdating pa lang sa bahay niya, yumakap na ako habang umiiyak. Ikinuwento ko rin ang nangyari at pag-iwan ko sa asawa ko. Sabi na nga eh. May masamang nangyari kaya ngayon ka lang nagpakita. Araw-araw ngang pumupunta si Erning sa bahay, pero hindi ko siya hinaharap. Dapat hinayaan ka muna niyang mapag-isa. Kinausap na siya ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung makikinig siya. Basta ako, desidido na makipaghiwalay sa kanya. Alam naman niya na hindi lang ito sa pagkamatay ng 2 alaga namin eh, kundi pagkawala na rin ng tiwala ako sa kanya. Alam ko ate, kakayanin mong mag-isa. Dahil malakas ang loob mo at madiskarte ka naman. Sigurado din na hindi ka pababayaan ng pamilya mo at nandito rin ako. Salamat ha. Isa kasi nagpapalakas ang loob ko. Siya nga pala. Kaya ako nandito. May hihilingin sana akong pabor sa'yo eh. Alam mong hindi kita hihindian. Ano ba yon? Gusto kong magbayad si Aling Pasing sa ginawa niya sa mga alaga ko. Gusto mong kulamin ko siya? Oo, pangako. Ito ang una at huling beses akong hihiling sa'yo ng ganitong pabor. Hindi kasi ako matatahimik eh. Gabi-gabi kong naririnig ang ungol ni Rookie at Luna sa panaginip ko. Nagmamakaawa sila sa akin na bigyan ko ng hustisya ang pagkamatay nila. O sige, gagawin ko yan. Pero matanong ko lang, sigurado ka na bang si Aling Pasing ang lumason sa 2? Nabanggit mo kasi dati na lagana pang panglalason sa lugar ninyo. Sigurado ako na siya lang ang gumawa nun. Pag uwi ko kasi ng araw na yon, nakita ko naman siyang papasok sa bahay niya. At ilang beses din niya akong pinagbantaan na lalasunin ng mga alaga ko. Kahit litrato lang niya, sapat na. Meron ka ba dyan? Oo, meron ako. Nakunan ko siya ng litrato gamit ang cellphone ko. Ngayon pa lang,
Isipin mo nang nabigyan na ng hustisya ang mga alaga mo. Salamat sa'yo ha. Gusto kong magbayad siya sa mga ginawa niya. Mabigat pa rin ang kalooban ko dahil sa nangyari. Naiiyak pa rin ako tuwing naaalala ko ang paghihirap ni Naruki at Luna. Parang ayoko na tuloy mag-alaga ulit dahil sa mga katulad ni Aling Pasing na malulupit sa mga hayop. Sinunod ko rin ang bilin sa akin ni Minerva. Na tuwing 3:00 ng hapon usalin ko ng 3 beses ang dasal sa salitang Latin na isinulat niya sa kapirasong papel. Bago ko yung ginawa, umusal din ako ng paghingi ng tawad sa may kapal. Alam ko kasing mali ang gumante pero hindi rin kasi ako matatahimik. Erneng! Kayo po pala, Aling Pasing. May kailangan po ba kayo? Kararating mo lang ba galing trabaho? Oo, Ilang araw ko na yatang hindi nakikita ang mag-iina mo. mahigit 1 linggo na silang hindi umuwi dito sa bahay. Ibig mo sabihin, hiwalay na kayo ni Virgie? Parang ganun na nga. Ano naman ang dahilan? Aling Pasing, magsabi nga kayo ng totoo. Kayo ba lumason sa mga alaga naming aso? Hindi ko alam ang sinasabi mo, iho. Wala pong gagawa nun kundi kayo. Huwag mo kong pagbibintangan kung wala naman kayong maipakita na pruweba. Alam ko lalabas din ang totoo. Baka nga sa bibig nyo pa mismo manggaling na kayo nga lumason sa mga alaga namin. Para ka na ring asawa mo. Aray, ano ba tong kumagat sa mukha ko? Isang bubuyog. Lintik talaga. Ang sakit. Tama lang sa'yo na apak-apakan. Tigilan nyo na yan. Durog na yung insekto. Palibhasa kasi hindi ikaw ang kinagat. Makauwi na nga. Naiiling na lang ang asawa ko habang nakatingin sa papalayong matandang babae. Yun na rin ang huling araw na nakita niya ito. Panay pa rin ang suyo niya sa akin pero hindi pa rin ako humaharap. Kinakausap naman siya ng mga anak namin. Pinangakuan din niya na bibigyan ng bagong tuta ang magkapatid pero tumanggi ang mga yon. Ang dahilan nila sa kanilang ama baka lasunin na naman. Hindi kasi ganun kabait ang mga kapitbahay namin sa aso. Minsan galing sa amin sa earning nadatnan niyang may lalaking naghihintay sa tapat ng gate. Noon lang niya nakita yun. Alanganin pang ngumitito sa kanya. Nagpakilala naman yun sa kanya, Greg ang pangalan. Anak ni Aling Pasing. Hindi na kasi magandang lagyan ng nanay ko. Hindi ko alam na may sakit pala ang nanay mo. Kaya pala halos 1 buwan ko na siyang hindi nakikitang lumalabas. Ilang doktor ang tumingin sa kanya pero hindi pa rin siya gumagaling. Kaya naisip namin na ipatingin siya sa albularyo. Nakumpirma nga po namin na kinukulam siya. Ang sabi po sa amin, tanging kapatawaran lang po ng taong yun na makakapagpagaling kay inay. Kaya ka ba nandito ngayon? Marami na po ako napuntahan ng mga bahay. Ako na pong humihingi ng kapatawaran sa kanila kung may nagawa mang masama si inay. Nakaaway din ang asawa ko ang nanay mo. Pero malabo na siya magpakulam kay Aling Pasing. Pwede bang makausap ang asawa niyo? Matagal na silang hindi umuwi dito ng mga anak ko eh. Dahil nga rin sa nanay mo, kaya ako iniwan na mag-iina ko. Patawarin niyo na si inay. Pakisabi rin sa asawa niyo. Uy, nasan nga pala ang nanay mo? Nasa bahay lang siya. Hindi na nga siya lumalabas eh. Ang tanging pag-asa na nga lang mapatawad siya ng taong kumulam sa kanya. Marami kasing nakaaway ang nanay mo, kaya mahirap magturo kung sino ang gumawa nun sa kanya. Pero tama rin naman ang ginawa mo na humingi ng tawad sa lahat ng mga taong nagawa niya ng masama. Dala ng kuryosidad sa nangyari kay Aling Pasing, dinalaw to ng asawa ko sa kanila. Kapapasok lang niya, naririnig na niya ang sigaw ng matandang babae. Halata sa mga hiyaw nito ang matinding sakit na pinagdadaanan. Iginiya naman siya ni Greg sa isang kwarto. Naroon sa loob ng kulambo ang nanay niya. Halos masuka ang asawa ko nang makita niya ang kalagayan ng matanda. Kalahati ng mukha nito may malaking sariwang sugat. Inuuod na rin ito. Matinding pagpipigil lang ang ginawa niya para hindi masuka sa malansang amoy na nagmumula sa sugat nito. Mabuti naman dinalaw mo ko.
Nabalitaan ko kasi nangyari sa inyo. Totoo nga pala talaga ang kulam. Kung hindi pa nangyari sa akin hindi pa ako maniniwala. Sana gumaling kayo agad. Hanggat hindi ako napapatawad ng taong gumawa nito sa akin, patuloy ako magdurusa. May pinaghihinalaan ba kayo kung sino gumawa nito sa inyo? Marami akong nakaaway pero ang asawa mo lang ang palaban sa akin. Pakisabi naman sa kanya na patawarin na niya ako. Inaamin ko na ako ang lumason sa mga aso ninyo. Nagawa ko lang yan para gumanti sa kanya. Kayo naman pala may kasalanan eh. Paano nyo nagawa yun sa mga walang kalaban-laban na mga hayop? Pinagsisisihan ko na ang mga ginawa ko. Magsisimang kayo, huli na ang lahat. Sana mapagaling kayo ng albularyo. Kinabukasan muling bumalik si Erning sa bahay. Sa pagkakataong yun, hinarap ko na siya. Tungkol daw kay Aling Pasing ang sadya niya. Nang marinig ko ang sinabi niya, nakaramdam naman ako ng awa kahit papano sa matandang babae. Pero hindi pa rin naaalis ang galit sa dibdib ko. Pero plano ko nang kausapin muli si Minerva para bawiin ang ginawa nito sa kapitbahay namin. Sapat na siguro yun para maturuan ito ng leksyon. Pinuntahan ko si Minerva pagkatapos kong maghatid ng order malapit sa bahay niya. Pero ganun na lang ang gulat ko na nandun ang kapatid kong si Miko. 1 buwan na pala silang magkasintahan. At tanggap ng kapatid ko si Minerva at ang nakaraan nito. Kaya ako napunta dito dahil may hihingin akong pabor. Hindi ko alam na masusurpresa ako. Sorry kung naglihim kami. Balak na rin naman namin magtapat sa'yo. Hinihintay lang namin na lumamig ang sitwasyon. Wala naman akong tutol sa relasyon ninyo. Tanggap ka naman pala ni Miko eh. Salamat ate. Ang inaalala ko na lang si Kuya Erning. Huwag mo siyang intindihin. Sa palagay ko malabo pa kayo magkita. Swerte mo sa kapatid ko. Masipag at mabait yon. Hindi rin babaero. Isa sa pinagpapasalamat ko ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin sa pag-ibig. Siya nga pala. Kaya ako nandito para sabihin, bawiin mo na ang ginawa mo kay Aling Pasing. Palagi ko sapat ng paghihirap niya para pagbayaran ng ginawa niya. Kung nagsisisi na ba siya sa ginawa niya at napatawad mo na siya, kusa nang mawawala ang karamdaman niya. Salamat. Ayoko rin kasing mabuhay sa puro galit eh. Hindi ako makakapagsimula kung may dinadala pa rin ako sa dibdib ko. Talaga bang wala nang pag-asa na magkapati pa kayong mag-asawa? Nag-usap na kami. Gusto ko munang isipin ang sarili ko. Bumalik sa trabaho. Total, malaki naman na mga anak ko. Bahala na kung magkakabalikan pa kami. Siguro gusto mo lang mahanap muli ang sarili mo. Dahil mula nang mag-asawa ka, sa kanila mo na inilaan ang buong buhay mo. Ganun na nga. Natutuwa ako na sa wakas, magiging kapamilya ka na rin namin. Iba talaga magbiro ang tadhana. Sino ang mag-aakala na magiging hipag ko pa si Minerva? Ang maganda at mahinhin na mangkukulam. Hangad ko ang kaligayahan nila ng kapatid ko. Alam kong magiging mabuti siyang asawa kay Miko. Kami naman ng asawa ko mas pinili na muna maging magkaibigan. Siguro naging instrumento na lang si Aling Pasing at ang mga pangit na pangyayari para mamulat ang mga mata ko sa pagsasama namin ni Erning. Sa ngayon, masaya at kontento ako sa buhay ko kasama ang mga anak ko. Kahit wala na akong balita kay Aling Pasing, alam kong malaking leksyon ang nangyari sa kanya. Ang sobrang mareklamo maliban sa lalayuan ka na ng grasya. Mga kaaway pa ang lalapit sa'yo. Libre lang ang maging mabuti. Kaya piliin pa rin natin na maging mabait. Sana maraming natuwa sa aking kwento, Miss Gwen. Maraming salamat po at mabuhay ang inyong channel. Wakas.